Hello mga ka-wheels, ayan isang mapagpalang hapon sa inyong lahat. And this time na nandito na naman tayo sa yard, hindi naman na natin naabutan ng unload. Yun nga, masyado na tayong busy, pero anyway, sinilid na namin to sa ilalim, good na good. So kung makikita nyo, 56,000 pa lang yung odo niya, pati radiator ang kintab. So inanapan namin to kasi nagwa-wonder kami bakit mababa pa lang odo. Maybe siguro namahalan na siya sa renewal doon sa Japan or sa PMS or baka upgrade siya, madaling siya sa nagsawa, siguro mga 2 years pa lang pinalitan niya to. Well anyway, i-check natin ngayon yung makina ha. Halika, natin siya rito, i-revolution natin ha. Ang pag-check sa engine, hindi kailangan na bombahan mo kagad. So magsisimula ka sa mga 2,000 RPM pataas. Yan. Itong rev na yan natin ito, kung diferensya ang mga connecting rod, Conrad bearing niya, mga ganyan, madidilig na natin. So far, makinis siya. Wala siya problema. So taasan pa natin ha. Ayan, smooth pa rin. Sa likod walang usok. Tapos ito maganda, ito may second gear. Itong nakikita niyo ito sa sa traction niya, sa RBS niya. So yan ang once na tinanggal mo itong manibela sa Japan, palang umiilaw na yan, nako-condemn na yan siya. So makikita mo yan pag may RBS. Ito katulad ito, ito yung RBS niya. Yan. So hindi na natin ma-revive yan. Yan. Tsaka hindi rin applicable dito masyado yan sa Pilipinas kaya masyadong maraming rito lumilipad. Sige, congrats sa ating ito nga pala is DA17B 4x2 Tiptronic Captain Seat Semi Wagon para sa ating 137 na made to order. Sige, i-update namin kayo pag ipo-pull out na namin to ha. So ayun mga ka-wheels, pasado ang ating makina para dito kay number 137. Ayan, DA17B na 4x2 Tiptronic Captain Seat Semi Wagon. Ayan. So ito fresh na fresh pa to. Parang yun nga nabanggit ni Bossing kanina, parang nagsawa lang yung may-ari dito. 56,000 odo. Ayan, ang baba, sobra. Bihira to. Tsaka hinog na hinog siya, sobrang linis pa ng mga loob niya. Ayan, alaga siya. Ayan kung i-detailing mo nga lang siya, pwede na yan pero syempre may mga package tayo sa ating mga client. Ayan, bibisa natin yan, i-rebuild natin. Ayan, so pull out natin to pag nabuo na, pa to, kukumpletuhin pa, may mga missing parts pa yan. Ayan, bago natin i-pull out, tapos check natin yung mga papers niya kung okay na siya for pull out. Ayan, so congrats sa ating number 137. Ayan, mag-update ulit tayo kapag pull out na natin to. Ayan, sige. Ayan mga ka-wheels, ayan, update ulit tayo dito sa ating unit para sa ating 137. Ayan, may to order client. Ayan, ito po yung chinek natin kanina. Ayan, pull out agad natin to since napaga yung papers nya. Ayan ayan na, ready na yung gate pass nya. And then double check lang tayo sa mga missing parts nya. Pull out na natin to, dali natin to sa shop para i-build. Ayan, ito yung 56k lang siya, odo. Ayan, very hinog na unit. DA17B na Captain Seat Semi Wagon 4x2. Ayan, power window tsaka power mirror. Ayan, so i-build natin to ng super loaded. Ayan so mag-update loaded tayo para dito sa ating number 137. See. Hello mga ka-wheels, good morning sa inyo lahat. Ayan, update naman tayo ulit dito sa Unity number 137. Ayan, so pinasok na natin to last week pa sa conversion. Ayan, niline up na natin. So ang unang nagalaw pa lang dito is yung kanyang dashboard. Ayan, so ayan, pakita natin yung dashboard. Ayun, nandun sa ibabaw. Ayan. So since medyo na delay kasi to sa conversion, merong mga nauna kasi sa kanya mga naka-line up.
Ayan, medyo naubusan kasi tayo ng materyales doon sa nauna kasi puro 4x4 yun. Naubusan tayo ng double baki-baki kaya hindi muna natin ginalaw to. Inuna muna nating tapusin yun. Ayan. Hindi rin kasi natin pwedeng galawin to na hindi nila tapos yung mga nauna. Yun kasi yung diskarte natin dito para hindi magkapalit-palit ng mga parts or materyales like yung mga kinalas. Ayan. So ngayon standby muna siya rito. Antayin natin yung turn niya. Meron pang mga tinatapos na mga nauna. Ayan. So mag-update lang tayo ulit dito para sa unit ni number 134. Ayan, pasok na po sa ang unit nyo sa conversion. Waiting lang po tayo sa turn niya. So mag-update tayo ulit. Sige. Hello mga ka-wheels, good day sa inyong lahat. Ayan, update ulit tayo dito sa ating unit number 137. Ayan, so finally naipasok na natin siya sa sa conversion. Ayan. So marami tayong ayusin dito. Ayan, may body build tayo dun sa ibabaw, may mga lumping siya. Ayan, so since ito ay 4x2, ayan, papalitan natin to ng brand new left hand drive, power steering rack. Ayan, tapos ayusin natin yung mga fittings niya dito, tsaka yung mga butas, tapalan natin yan. Ayan. Tapos syempre i-align nga natin yung body niya. Ayan, iso-solid natin. Tapos yun nga, iba-body build natin yung mga niyan, mga lumping. Tapos syempre yung dashboard niya. Alam ko na convert na yung dashboard na ito. Ayan o. So tinabilang natin yung dashboard niya. Ayan, nabaklas na natin. So ililipat din natin yung pedal niya from right to left, tapos yung evaporator iuurong natin dito. Ayan. Yung mga yung ito ililipat din natin yan lahat doon. Ayan. So ayan, sisimulan na yung niya, yung steering rack. Ayan. So ito yung from Japan niya. Ayan. Kukunin lang natin dito ito. So mag-update tayo ulit para dito sa unit ni number 137. Sige. Hello mga ka-wheels, ayan, update ulit tayo dito sa unit 137. Ayan, so natapos na siyang kabitan ng brand new left hand drive, power steering rack. Ayan so natapalan na rin natin yung mga butas niya. Ayan, may mga tapal na. Ayan, so matibay na rin tong bracket niya rito. Ayan, na settings na rin natin. Tapos pininturahan na rin natin ng anti-rust para hindi siya kalawangin. Ayan. Tapos ito mga natitirang butas, ito yung spline niya papunta dun sa manibela. Ayan, tapos ito yung sa aircon, yung drain plug niya. Ayan. Tapos yung fittings niya sa aircon, ito dito yata yan. Ayan. Tapos i-solid rin natin to next naman dito after ma-kompleto to. May balik yung mga dapat ibalik. Ayan, tapos mapinturahan. Ayan, sige. Hello mga ka-wheels, good evening sa inyo lahat. Ayan, overtime tayo dito sa unit ni number 137. Ayan, so nakabit na natin yung last time yung brand new left hand drive nya. Ayan. So napinturahan na rin, natapalan na yung mga butas. Ayan, tungo naman tayo dito sa loob. Ayan, na-convert na rin natin yung pedal nya. Ayan. Tapos nakabit na rin natin yung evaporator nya. Ayan. So ito yung blower nya, diyan na rin, pinturado na rin. So next natin dito yung solid naman. Ayan, pag nabalik na natin yung mga parts dito sa harap. Ayan. So sige, update tayo ulit dito sa unit ni number 137. Hello mga ka-wheels, ayan, update ulit tayo dito sa unit ni number 137. Ayan. So naibalik na natin yung mga parts dito sa harap. Ayan, yung mga reservoir nya, condenser, tsaka radiator. Ayan. So natapos na siyang i-convert dito sa harap. So nag-solid na rin tayo. May mga kulang na lang tayo sinusolid dun sa likod. Ayun Ayan, pero ito na solid na. Ayan. So isa-sander na lang yan sa painting. Ayan. So di nyo makikita yung yan, parang walang nangyari pag na masilyahan na. Papantayin natin yan. Ayan. Ayan. So dito patapahan na rin, halos tapos na rin, yung dashboard na lang ang di na ibabalik. Ayan.
DA17V pala ito na ano, captain seat. Ayan. So mag-update ulit tayo para dito sa unit number 137. Sige. Hello mga ka-wheels, ayan, update ulit tayo dito sa unit ni number 137. Ayan, nailabas na natin sa conversion. Ayan, buo na natin. Ayan, so niro-road test muna natin dito sa malalim, malapit pala, sorry. Ayan. Ayan, so ipapasok na natin to sa ano, sa painting. Ayan. So congrats kay number 137. Ayan, ready to paint na po ang inyong unit. Sige, update tayo ulit. Hello mga ka-wheels, ayan, update naman tayo ulit dito sa unit ni number 137. Ayan, so ready na tong galawin by next week siguro. Ayan, masisimulan na natin to. Actually nasimulan na to last time. Ayan. Ayan, yung pinagkatingan niya, na-sander natin, tapos pinrimeran natin. Ayan, hindi ko lang maalala kung na videohan ko to last time nung sinasander. Ayan. So i-chat na natin si client para i-ready na yung kanyang color, body color. Yan, ipa-final na natin. Yan, congratulations kay number 137. Ayan, pasok na po sa painting ang inyong unit. Sige. Hello mga ka-wheels, ayan, update ulit tayo dito sa unit ni number 137. Ayan, last time pinasok natin to sa painting. Ayan, medyo natagalan dito masimulan since may mga inuna tayong mga made order din na nauna sa kanya. So pinrepair natin to last time. Nag-sander tayo, tapos binabad natin yan sa epoxy prime, anti-rust. So ngayon tuyo na siya. Kanina tsaka kahapon nag-masilya session na yung pintor dito. Yan. So ngayon lang tayo nakapag-update. So patutuyuin din natin yan ng mga ilang araw. After nyan lilihain yan. Yan pa, kailangan kapit na kapit din yung masilya para iwas iwas bubbles. Yan. So abulin natin yung mga groove, mga dents. Yan. So super loaded to na DA17B. Yan yung package niya. So mag-update tayo ulit para dito sa unit ni number 137. Sige. Hello mga ka-wheels, ayan, update ulit tayo dito sa unit ni number 137. Ayan, nag full primer na tayo, no. Ayan. So after nito, base coat naman, and then final color tsaka top coat. Ayan. Full primer pa lang, makita mo na suabe, no. Walang dimples, walang dents. Yan, pero check upin pa rin natin yan syempre. Ayan, so mag-update tayo ulit para dito sa unit ni number 137. Hello mga ka-wheels, ayan, update ulit tayo dito sa unit ni number 137. Ayan, hindi na natin naabutan yung base color nya. Ayan, kasi ito yung niya, primer, yung full primer na videoan naman natin yan last time. Tapos ito yung base color. Tapos ngayon ito na yung first coating. Ayan, so may second coating pa yan ng final color. Ayan, tsaka natin bubuga ng top coat. Ayan, so lumalabas na pa lang to, Raptor red pa lang to. Ayan, so magbabago pa to, kakapalan pa natin. Ayan, tapos after nyan yung flooring naman, tapos itong dashboard nya. Ayan, medyo madilim lang, pati under chassis yung mga ilalim. Ayan yung unahan nya sa bandang radiator. Ayan, so mag-update tayo ulit para dito sa unit ni number 137. Hello mga ka-wheels, ayan, update ulit tayo dito sa unit ni number 137. Ayan, natapos na tayo sa kanyang body color. Ayan, napinturahan na rin natin yung ibabaw ng color block. Ayan, bali yung roof lang yung yung color block. Ayan yung gusto ni client. Ayan, tapos dito na tayo, proceed na tayo sa kanyang dashboard. Ayan, trabaho na natin. Tapos next naman dyan, flooring tsaka under chassis. Ayan, itong mga sliding okay na to. Ready na yan for bopping, ibabopping na lang siya. So mag-update tayo ulit para dito sa unit ni number 137. Ayan, sige. Hello mga ka-wheels, ayan, update ulit tayo dito sa unit ni number 137. Ayan, natapos na natin yung flooring nya. Ayan, napinturahan na natin. Ayan, pati yung dashboard nya okay na rin. Ano lang din, back to original, and then with combination ng ating body color. Ayan,
Tapos dumating na yung last week. Ito yung yung mga stainless accessories niya. Ayan, meron na rin siya dito sa door pillar. Ayan. Ayan. So ang next naman natin dito yung under chassis. Ayan. So nililinis-linis muna natin. Ayan. So bubugaan natin yan. Ayan. So mag-update tayo ulit dito sa unit ni number 137. Ayan, si... Hello mga ka-wheels, ayan, update ulit tayo dito sa unit ni number 137. Ayan. So last Saturday binapping na natin yung ibang part dito. Ayan. So ang natira na lang dito sa likod. Ayan, umulan kasi nung Sabado. Ayan, hindi na nakapag trabaho tong ating pintor. Ayan, pero sa ibang part halos tapos na i-bapping. Ayan. Tapos ongoing na rin naman yung nito, mga upuan. Ayan, pagkakabit dadaan din to sa heavy PMS. Ayan, transmission tsaka top PMS, change oil. Ayan, tapos palitan natin yung mga dapat palitan. Ayan, so mag-update tayo ulit para dito sa unit ni number 137. Ayan, si... Good day mga ka-wheels. Ayan, dito tayo ngayon sa made to order 137. So mag top PMS tayo, tapos change oil tsaka EGS cleaning. So bandang dito ay nabaklasan natin yung kanyang spark plug, intake manifold, injector, throttle body, air cleaner. So sa ilalim ay nag-drain na din tayo ng kanyang oil. So ayan, ito yung pinagbaklasan natin, ayan, ganyan kadumi yung intake manifold. So kailangan natin linisin. Tsaka itong kanyang injector, ayan, napakaitim na ng tapos barado na yan, So ito ang kanyang throttle body. So ayan, marumi na rin. So ayan, linisin natin yan lahat. Tsaka itong PCB valve, ayan, barado. So ayan. Tsaka itong kanyang tingnan natin ang kanyang air filter kung goods pa ba. Okay, marumi. So papalitan natin yan. Tsaka itong kanyang spark plug, palitan na din natin kasi ito na yung niya, itsura. So dispose na to, papalitan. So yung mga parts na ganito lilinisin. So ayan, dito yan sa made to order 137. Update ko kayo ulit. Bye bye. So ayan, balik tayo sa made to order 137. So natapos na natin linisan yung kanyang top parts. So kagaya nitong throttle body, ayan, itong injector, ayan, map sensor, intake manifold. So ayan, wala na yung mga carbon, punasan na lang natin yan, punasan na lang natin yan. So itong kanyang housing ng air filter, so malinis. So ayan, so nilinisan natin ng maigi, pati ito kanyang mga hose, pati takip. So ito na ang kanyang oil, spark plug, oil filter, tsaka air filter. So ayan, ikakabit natin yan lahat dito sa made to order 137. So ayan. So sige, ayan, dito pa rin tayo sa made to order 137. So ayan, naibalik na natin, So ayan, naglagay na din tayo ng brand new na air filter. So dito ay maglagay din tayo ng brand new na NGK spark plug. So ayan. After nito ay magsalin na tayo ng kanyang oil. Bago tayo magsalin, papalitan natin yan ng oil filter, siyempre. So ayan, lalay lang to, hindi to ang pagpipigpit ko. Ayan lang, papalo up tayo ng yan, hand tight. Ayan. Okay, so sige, update ko kayo ulit. Bye bye. Dito pa rin tayo sa made to order 137. So tapos na natin ibalik ang lahat-lahat. So nakapaglagay na din tayo ng brand new na oil filter. So nalagyan na ng takip. So magsalin na tayo ng kanyang engine oil, 3 litro. Gamit nating oil 10W40 na Primol. So ganyan lang. So hinihintay na lang ang upholstery siguro nito kasi wala yung mga upuan. So after nito ay road test na. So
ayan. Pangalawang litro. Last, pangatlo. So, sige mga ka-wheels, bye-bye. Hello mga ka-wheels, ayan, update ulit tayo dito sa unit ni number 137. Ayan. So, kakatapos lang tong ipulitin. Ayan. Nandito na pala siya sa sa kabilang area natin. Ayan. Tapos nakabitan na rin natin ng spoiler. Ayan. Isa yan sa additional niya. Ayan. So wala pa yung upholstery niya. Ayan. So hindi pa natin siya ma-assemble. Ayan. Pag nandiyan na yung upholstery niya, tsaka natin siya bubuuin. Dadaan pa to sa PMS. Ayan. Sa AGS tsaka sa top PMS. Ayan. Actually na top PMS na to ang alam ko. Hindi lang na ipapasa yata sa akin yung video nito. Ayan. So mag-update tayo ulit para dito sa unit ni number 137. Sige. Hello mga ka-wheels. Ayan. Update ulit tayo dito sa unit ni number 137. Ayan. As you can see, nakaangat yung kanyang body, no? Ayan. So kinalas kasi natin yung AGS nya. So ito yung AGS nya. So mag heavy PMS tayo ngayon dito sa kanyang unit dito. Tapos na naman na yung kanyang yung top PMS. Ayan, i-review na lang natin 'yan. Ayan, tapos ayan, magki-cleaning ngayon tayo ng transmission niya. Ayan, so kakalasin natin 'yan, papalitan natin ng oil. Ayan, ultimo mga uring, mga spring pa natin, lilinisan natin. Ayan, so mag-update tayo ulit para dito sa unit ni number 137. Hello mga ka-wheels, ayan, update ulit tayo dito sa unit ni number 137. Ayan, so yung AGS nya, bukas na lang natin siya itutuloy. Ayan, since may emergency yung ating mekaniko. Ayan, so dumating na yung kanyang upholstery. Ayan, kaka-install lang. Wapo. Yun, no? Yung ceiling niya ganito din, red tsaka beige ang combination niya. Yan. So mag-update tayo ulit para dito sa unit number 137. Ayan, to be continue tayo sa AGS nya. Ayan, by tomorrow siguro or Monday. Ayan, sige. So, mga ka-wheels, ayan, overtime tayo dito sa unit ni number 137. Ayan, nandito pa rin tayo sa AGS session. Ayan, ng PMS. Yan. So ito, nabaklas natin lahat, oh. Yan, may mga siya, maliliit na bulitas, mga spring, mga o-ring. Ayan. Yan. So ito yung oil niya kanina, sinali natin. Din rain pala. Yan. So nag-start na tayo maglinis. Yan, oh. Yung iba malinis na. Pero ipa-final pa natin yan mamaya. Yan, sige. Hello mga ka-wheels, ayan, update ulit tayo dito sa unit ni number 137. Ayan. So last time dumating yung kanyang yung brand new Magsen tire. Ayan, ang ganda. Tapos nagkabit tayo kahapon ng roof rack carrier na alloy. Ayan. Ayan. Tapos may mga ilang kinukumpleto na lang tayo, like etong door pads nya. Ayan, sa door pads kasi nag-convert tayo, syempre nilipat natin from right to left. Ayan, so pinipinturahan pa yung pindutan, yung yung housing nung pindutan ng button. Ayan, pero halos tapos na to. Ayan, oh. So hindi na lang napapantay yung manibela, kaya naka-open pa to. Ayan. So later natin yan upon na road test. Tapos finally dumating na yung kanyang plaka. Ayan, ikakabit na lang natin before natin siya i-road test dito. Ayan. So tapos na, 9-inch OBD, tapos yung ito dashcam. Ayan, ay inaantay pa pala natin yung yung salamin doon sa side mirror. Ayan, nag-order pa tayo kasi nabasag yung from Japan. Ayan. So ito yung yung sinasabi ko, yung door pads. Ayan, dito yung nakalagay dito, yung parang cover. Ayan, so pinipinturahan pa kasi.
Yan, pero almost done na to. Konti na lang kulang, yung wiper na lang sa likod. Yan. Yan o, yung salamin dito. Nabasag kasi yan. So, nag-order pa tayo. Parating na naman na yun. Yan, tapos nakabit na rin natin tong ano, yung fog lamp. Yung garnish na lang yung kulang. Lalagyan natin ngayon ng garnish yan. Yan. So, mag-update tayo ulit para dito sa unit ni number 137. Possible this week ma-road test na natin to. Yan, habulin natin kung kaya ma-release. Sige. Good morning mga ka-wheels. Ayan, update ulit tayo dito sa unit ni number 137. Ayan. So, kahapon di lang natin na videohan pero ni-road test natin dito sa malapit. Yan sa ano. Bumalik lang tayo agad kasi wala naman tayo napansin, no? Pero kaya kailangan i-road test pa natin to ulit. Nag-traffic kasi kahapon. So ngayon ma-check na natin to ng mabuti. So kahapon kasi di natin masyado na napansin yung mga dapat pansinin or ayan, or yung i-monitor. Yan. So halos kompleto na to. Yan. So ready na siya for road test today. Yan. So ito yung remote nya. Yan. Yan. So nag-unlock siya tsaka lock sa remote. Yan. So dito ang huli na lang na hindi nakakabit itong cover nya sa manibela kasi papantayin pa natin yung manibela nito. Pero parang napantay ko na to kahapon, hindi ko lang sure kung talagang pantay na. So malalaman natin ngayon. Yan, gumagana na yung busina. Tapos okay na rin yung door pads nya. Ayan, nakabit na rin natin. Ayan. So magche-check muna tayo kung all workings lahat ng accessories nya kung nagpa-function bago natin ilabas. Ayan. So tara, i-ano muna natin to, i-check muna then i-road test. Sige, update tayo mamaya. So ayan mga ka-wheels, na-check naman natin lahat, all goods na siya. So salang na natin to ngayon sa road test series. Yan. So sana pantay na yung manibela nya. Yan. So dito tayo sa sa diretsyon daan, tsaka yung dinadaanan natin na medyo rough road para malaman natin kung may lagatak tsaka lagikik or yun, mga dapat pa tayong i-adjust. Yan. Yan. So di papantay yung manibela nya. Ito yung nya, gitna nya, oh. Yan, oh. Lamang siya ng mga isang ipin to papunta dito sa kanan. Yan. Tapos subukan din natin yung performance nya syempre. Yan. If ever na pasado to ngayon or yung kung may i-adjust tayo na minor lang, yung ma-adjust naman natin ngayong araw, yan, pwede na to makuha mamayang hapon if ever. Yan. So mag-update lang tayo. Yan. Punta muna tayo dun sa may straight na daan para malaman natin ang performance nya. Yan. So sige. So ayan mga ka-wheels, tumabi lang tayo saglit kanina, pinantay natin yung manibela. Ayan, pantay na siya. Tapos binalik na natin tong cover nya. Ayan. Ayan. So far wala naman tayo napansin sa ilalim na lagatok. Okay yung nya, mga stub link nya, yung bushing. Ayan, all goods naman siya. Ito yung ball joint. Ayan, meron lang tayo mga naririnig na konting langit-ngit. Ayan, check natin dito sa may taas yung baka yung carrier yun, medyo maluwag na. Ayan, normal naman yan usually na kapag nag-road test tayo. Yan ang laging lumuluwag. Ayan, kasi pa siya, kumbaga sa virgin pa siya. Tapos meron tayo napapansin dito sa may dashboard. Ayan, parang lumalangit-ngit din. Ayan, pero check natin yan mamaya. Ayan, mahalaga yun sa ilalim. Wala nang problema, wala tayong i-adjust. Yung mga mga minor na lang yan, madali na lang yan. Ayan. So pasado siya sa pakilalim. Check naman natin yung performance nya. Ayan. So tawid tayo dito sa kabila.
para ano, tayo, medyo makahataw tayo. So sige, tawid muna tayo. So ayun mga ka-wheels, nakatawid na tayo. Yan, huwag nyo muna pansinin yung mga lumalangit-ngit, ayusin natin yan sa shop mamaya. Yan, subukan muna natin yung performance nya. Ayan. So binak to zero pala natin yung trip A nya ha. So ayan pa lang yung tinakbo nya ngayon. Nakalimutan kasi natin i-reset eh. Ayan. Ayan, so far maganda yung pickup nya. Ayan, naka fifth gear agad tayo. Ayan. Nga pala merong second gear tong unit ni Lacerno. Ayan. DA17P na 4x2. Tiptronic Captain Seat Semi-Wagon. Ayan. Parang personalized edition na tong kinalabasan na to. Ayan. So far good siya. Maabot siya ng 80. Yung takbo natin. Ayan. Medyo alanganin lang. May truck dito sa unahan, tapos di tayo makasingit dito sa kanan. Ayan. Medyo maluwag na. Ayan. Di tayo makasignal kasi isang kamay lang tayo. Yung isang kamay pinambibidyo natin eh. Tapos eto, kailangan maigpit yung hawak natin sa manibela para nakokontrol natin. Yun o. Ganda ng pickup nya mga ka-wheels. Mukhang pasado na to sa road to series natin. Iikot pa tayo ng isa, tapos balik na tayo sa shop para ano, if ever i-adjust natin yung yung mga minor na napansin natin. Yan. Tapos i-road test ulit natin yun. After nun, ipa-washing natin to, video detailing. Ayan. Washing yan, detailing, tapos photoshoot and video shoot. Ayan. Mahirap kasi pag nakapokus ka sa daan, hindi mo na alam yung mga pinagsasabi mo sa vlog. Yan. So ikot pa tayo ng isa. Yan, para sa akin pasado to. Ang ganda kasi ng pickup nya. Actually kahapon napansin na natin to. Yung sinabi ko nga, ni road test natin to dito sa malapit dun sa amin. Na traffic lang kami kaya hindi na kami natuloy mag vlog. Yan, pero good siya. Doon pala napansin na namin na maganda yung niya, performance niya. Ito lang yung mga langit-ngit din natin napansin kasi nga yung traffic. Mapapansin mo kasi yan kapag ito medyo may mga konting lubak. Tapos ayan, medyo mabilis yung takbo natin. Ayan. So ikot muna tayo. Ayan, update tayo ulit. So ayan, naka-U-turn na tayo. Maganda mag-road test ngayon dito, medyo maluwag. Ayan. Fourth gear, bomba, fifth gear. Ayan. So ang tapak naman ng Tiptronic, so wala tong clutch, no, manual transmission siya pero wala siyang clutch. Pero ang diskarte nito, bomba siya. So first gear bomba, second gear bomba. Ayan, hanggang sa mag fifth gear na siya. So pag nag fifth gear ka na, pwede ka na magbabad. Pero ang tapak natin, wag masyado madiin, syempre. Pa rin, mas safe, doon ka pa rin sa safe ng tapak. 2,500 to 3,000. Ayan. Kahit yan, mapa turbo or non turbo. Ayan. Ganda ng performance nito. Ganda ng takbo. Nakaabot na tayo ng 90 going to 100. Ayos. Ayan, medyo lang, alanganin lang tayo kasi ayan, medyo may mga sasakyan na sumusulpot, motor, ganyan. Pero pasadong pasado to mga ka-wheels. Ganda ng niya, hatak niya.
lalo na kapag na-road test to ni may-ari. Kumbaga kapag na ano niya, na tune up niya or na break in pala, sorry. Yan. So balik muna tayo sa shop mga ka-wheels. I-adjust natin yung dapat i-adjust, yung mga minor na napansin natin. I-check natin, tapos i-road test na lang natin sa malapit para malaman natin kung may ano siya, may i-adjust pa siya. Ayan, so yung ano na yun, hindi na natin siguro ma-videoan yun. Ipapa video natin sa ano, sa ano ba tawag dito, dun sa dito sa ating mekaniko. Ayan, tapos yun nga, ipa-washing and detailing na natin to after ng mga nabanggit ko. Ayan, so sige, update mga ka-wheels, update lang tayo ulit, no, para kay number 137. Ayan, may biglang lumabas na ano dito na check engine. So nag-ano siya, nagbi-blink. Ayan, so ang usually possible na ito na problem, spark plug. So checkin natin yung spark plug pagdating sa shop. Ayan, na-experience na namin to before. Ayan, so nag-ano lang to, it's either nagmi-misfire or yung ano niya sa spark plug niya. Ayan, so check natin yan, ha. So ayan, balik muna tayo sa shop, tapos mamaya i-vlog natin, i-road test natin ulit. Ayan, kasi may lumabas na ano, hindi na sana natin to bibidyoan nung final road test, pero ayan, ipa-final road test pa natin to kasi may lumabas na check engine. Ayan, binuksan muna natin yung mga bintana kasi nawala yung aircon. Ayan, kasi pag nag-check engine talaga yan, mawawala talaga yung aircon nya. Ayan, so yan yung mga ano natin, no, honest review dito sa unit. Ayan, wala tayong tinatago na ano, na ano ba tawag dito, or hidden na agenda. Yung mga focus na ano, na basta makarelease lang, ibibigay na kay client. Ayan. So tayo, sinasabi natin yung totoong nangyari. Ayan. So sige, balik muna tayo sa shop, i-fix muna natin to, tapos road test tayo ulit. So ayun, update ulit tayo dito sa unit ni number 137. Ayan, nag-decide na lang tayo na palitan ng ano, ng brand new spark plug ulit, itong kanyang unit. Since itong pinalit natin during heavy PMS, ayan, bigla siya na busted, no, di natin alam kung bakit, pero brand new siya. Ayan, siguro may mga di natin maiwasan, may mga factory defect sa ano, sa mga ganito sa supplier natin, yung galing sa supplier natin. Ayan, so sige, may check engine pa rin siya, i-scan na lang natin siya, no. Ayan, buburay natin, tapos i-road test natin. So far okay naman na siya. Ayan, no, Function na. may function na siya. Wala. Oo, kanina nag-ano siya, nag-short siya. So sige, after nito i-road test natin ulit. Yan, update tayo. So ayan, final road test tayo dito para sa unit ni number 137. Yan. So pinalitan natin ang spark plug, tapos may mga hinigpitan tayo dito sa dashboard. Yan, kulang lang pala sa bolt, kaya pala naglalangit-ngit. Yan, so ngayon i-final road test natin. Yan, then after nito ano na natin to, ipa-washing and detailing, tapos ayun nga, i-photoshoot and video shoot after nung detailing. Ayan. Yan, so far goods na siya, wala na rin yung langit-ngit dito. So hindi na rin siya nag-check engine, nag-eco mode na siya. Yan. So dito na lang natin sa malapit i-road test to, hindi na natin nilalayo. Ayan, all goods na to. Ni-road test naman na to ng kanina ng mekaniko natin. Ayan. So congratulations in advance po kay number 137. Ayan, malapit nyo na pong makuha ang inyong unit. Ayan, smooth na. Pabawasan na lang natin ng hangin yung gulong nya. Yan. So yun na lang napansin ko na
Parang matigas pa siya. Ayan. So ang tamang hangin lang is 30 sa harap, 35 sa likod. Pag medyo mabigat ang karga, ayan, pwede tayo mag 35 sa harap, 40 sa likod. Ayan. Yan ang laging turo ni bossing. Ayan, oh. So balik muna tayo sa shop mga ka-wheels. All goods na to. Ayan, di na siya nag-check engine, oh. Sige, ipa-washing and detailing na natin to. And then possible mamayang hapon i-ano na natin to, mai-release na natin to. Sige. Hello mga ka-wheels, ayan, update ulit tayo dito sa unit ni number 137. Ayan, nagdi-detailing na tayo. Ayan, so after nito washing naman. Ayan, oh, nakasabon natin, ultimo upuan, sobrang alikabok, tsaka may mga mancha-mancha, tatanggalin natin yan para brand new pa rin siya. Ayan, so after nito washing naman. Ayan, tapos photoshoot na tayo, tsaka video shoot pag natapos. Ayan, so sige, update tayo ulit. Hello mga ka-wheels, ayan, update ulit tayo dito sa unit number 137. Ayan, washing time na tayo, natapos na tayo mag-detailing, no? Ipa-final punas na lang natin yun sa loob. Ayan, ayan, ultimo dito sa may harap nya, sa may radiator, limpyo. Ito, makikita na talaga natin yung pinaka color nya kasi wala na siyang alikabok, malinis na siya. Ayan, so mag update tayo ulit para dito sa unit ni number 137. Ayan, sige.
ayan mga ka-wheels, another release unit tayo. Ayan, para kay number 137 DA17B na 4x2 Tiptronic Captain Seat Semi-Wagon. Ayan. So congrats sa kanya. Ayan, medyo madilim na, hindi na nakita yung unit niya, pero ayan siya, palabas na siya dito sa shop. Ayan, sa mga gusto magpa-made to order dyan, kindly message lang po sa ating Facebook page or tumawag sa 0898-800-1975 at hanapin nyo lang si Bossing Jerry. Maraming salamat sir, God bless po. So sige, God bless us all. Di ka ba mapalagay sa dati mong sinasakyan, mainit at di komportable? Mano-mano automatic na sa'yo ang desisyon, ikaw masusunod dito, ikaw ang